Hello guys, Dodong Ed is back guys. So guys, nandito na naman tayo ulit sa ating panibagong vlog. So guys, meron lang tayong sasagutin na isang tanong from our taga-subaybay guys, si Pandesal 512. Ito po yung tanong niya guys, diba? Napakagandang tanong. What are the chances po na makakuha ng PR? Or ano po ang option after matapos ang 2 years contract dito sa Canada? So guys, we'll make this video as an information na lang din sa lahat na mga gustong mag-Canada guys. So guys, before we will start guys, always remember we have a choice to be happy. Basta laging tandaan guys, masaya ang buhay basta happy lang. Woohoo! So let's continue guys. We will answer first the first part of the question guys. So what are the chances po na makakuha ng PR dito sa Canada? Okay, so guys, sasagutin po natin yung tanong na to based on my experience guys. Kasi ako, nagiging PR po tayo after 2 years and 7 months po dito sa Canada. Okay, so guys, ito po yung sagot ko sa tanong nyo guys na what are the chances po na makakuha ng PR dito sa Canada. So guys, ang sagot ko is depende po sa iyo kung kailan ka magiging PR. Lahat magiging PR, pero ang chances po is kung kailan ka magiging PR. Kasi kailangan po tayong maagap sa time. Bakit? Nakakontrata po tayo dumating sa Canada, diba? So malaking chances talaga na magiging PR, pero ang tanong kailan. Okay, so meaning guys, based on my experience, kailangan po tayong maagap sa time. Maagap sa time. In my time, 3 months pa lang ako dito sa Canada, nagtanong-tanong na po ako paano ang proseso sa PR. So kanino po ako nagtanong-tanong guys? Sa mga experience dito, sa mga nagiging PR na, sa mga citizen na. Okay, so marami akong sagot na naririnig. Meron akong sagot from them na sabi mag-apply ka sa express entry. So guys, sinubukan ko yung express entry, pero guys, just being honest to you guys, sobrang baba talaga yung score ko. So doon sa express entry, malaking points ang kailangan para manominate ka dito sa Canada. Okay, so guys, another option na ginawa ko, since dito ako sa British Columbia, nag-apply po ako sa BCPNP. So BCPNP pathway. So yung British Columbia Provincial Nominee Program. So in every province, meron silang program para yung mga tao na nandito sa province nito, i-nominate nila para makapag-apply ng PR sa Canada. So ganun yun. So yun yung pathway ko na ginawa. Guys, my next move after nagtanong-tanong, nakakuha na ako ng mga information. So ang ginawa ko guys, I gathered all the requirements na kailangan ko para tataas yung score ko. Diba? So nang nakita ko kasi doon sa express entry na yung mga kulang ko, kinuha ko yun. So school credential ko, yung West, ginawa ko rin yun. So my school credential from my school to Canada. So nakakatulong din yun. Then at that time din expired na rin yung IELTS ko. So kumuha ako ng kapalit doon, which is inside Canada. Ang tawag is CELPIP. So yun yung kinuha ko. So it depends upon to you guys. Kung gusto mo IELTS, kung gusto mo CELPIP, ganun lang din yun. Okay, so and then at that time din, ang ginawa ko, naghintay ako ng 1 year experience ko dito sa Canada. Kasi doon sa BCPNP program, mayroong isang tanong doon guys na, do you have an experience inside Canada? So kaya hinintay ko yung 1 year experience ko para pangdagdag talaga sa points ko or sa score ko. So dumating po ako dito guys November 22, 2020.
So after 1 year, kaya nag-lodge ako doon sa program na yun November 23, 2021. So after noon, malaking dagdag na points kasi meron na akong experience inside Canada. Kahit nilagay ko doon guys na meron akong experience sa Dubai na 13 years as supervisory, pero maliit pa rin. So yun yung 1 year experience ko dito sa Canada, talagang nahatak siya pataas. Okay, so yung tatlong requirements na yon in my part, yun yung tumulong sa akin, yung school credential ko, yung CELPIP or IELTS, at saka yung 1 year experience ko na nandito na ako sa Canada. Okay, so ayun guys, thanks God, nagiging PR po tayo. Na-nominate tayo at ngayon PR na po tayo. So yun yung sagot ko guys. So guys, wrap up lang natin. Okay, what are the chances na ma-PR sa Canada? Depende sa'yo. Gawin mo yung part mo, magiging PR ka sa Canada. Pero sana mas maganda before your 2 years contract na magiging PR. Kasi, okay, punta tayo sa pangalawang question. Okay? Sa pangalawang question, ang sabi dito, ano po ang option pag matapos yung 2 years contract? Yun nga, diba? So, ngayon guys, hindi ka na PR. Hindi ka na PR. Kaya, ang option mo ngayon is mag-renew. So, guys, huwag kayong mag-alala kasi mostly yung owner ng company, mas pipiliin nilang i-renew ka kaysa kukuha sila ng panibagong proseso ng mga new applicants with LMIA, yung LAMIA. Okay, so ang option guys, i-renew ka. Guys, yun lang ang sagot ko sa inyo guys. So guys, sana nakatulong tong vlog na to guys. So kung nakatulong man to, hit like, comment, and subscribe na rin guys para magiging updated kayo sa lahat ng mga vlog natin in the future. Okay, so guys, thank you so much sa lahat ng support from you guys. So guys, before we will end this video guys, always remember guys, we have a choice to be happy. Basta laging tandaan guys, masaya ang buhay, basta happy lang. Thank you guys, babus!